Iyahandog ng Radyo Maria Philippines, Bringing Christ into Your Home, ang palatuntunang mistisismo, ang makadiyos na pag-aaral tungkol sa kaluluwa ng tao, ang tunay na buhay makadiyos. Sa mapayapang pakikinig po sa inyong lahat, mga minamahal naming mga taga-subaybay ng Radyo Maria na sumasayang papoy dito sa 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM sa Cagayan, 102.1 FM sa Isabela, at 95.9 FM sa Zambales. Bringing Christ into your home, sumayin pong lahat ng kapayapaan, Brother Ronnie Aclo po. Magandang gabi pong muli sa inyong lahat. Kami po si Sister Marjorie ng San Rafael. Pagpalang gabi po muli sa inyong lahat. Brother Romy po, AVG ng Angeles City. Muli po ang pagbati ng isang mabiyayang gabi sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay ng himpilan ng ating mahal na ina, ang Radyo Maria Philippines, Bringing Christ into Your Home. Linggo na naman po ng gabi at muli na namin kayong inaanyayahan na kami po ay inyong samahan sa pagtuklas at pag-aaral sa mga positibo at negatibong saluubin ng tao na sumasalamin sa sarili ng bawat isa sa ating pang-araw-araw na buhay dito sa programang ang mistisismo ng ating pananampalatayang Kristiyano-Katoliko, ang tunay na buhay makadiyos. Hangad po ng programa natin ito na makapagdulot po sa inyong mga tagapakinig ng Radyo Maria ng mga kaunawaan tungkol sa ating lakas at kahinaan sa harap ng ating dakilang lumikha. Ngunit bago po tayo tuluyang dumako sa ating mga paksa, kayo ay aming inaanyayahan sa pag-aalay ng isang panalangin. Sa ngalan ng Ama Ama at at ng ng Anak Anak ng Diyos, Espiritu Espiritu Santo. Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit po kayo, sambahin ang ngalan nyo, mapasa amin ang kaharian nyo, sundin ang loob nyo dito sa lupa katulad ng sa langit. Bigyan niyo po kami ngayon ng aming Aming kakanin kakanin sa sa araw-araw at patawarin po kami sa aming mga sala para ng patawad po namin sa mga nagkakasala po sa amin. At huwag mo po kami mahintulot sa tukso at pag-adyain po kami sa lahat ng masama. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ng Ama Ama at at ng ng Anak Anak ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat, Sister Marjorie, sa ating panalangin. Muli po ang paalala po ng ating himpilan ng programa po ng Himpilang Radyo Maria ay maaari rin po nating mapakinggan sa mga karating probinsya sa buong Pilipinas at sa buong mundo sa pamamagitan ng live audio streaming sa Radyo Maria sa www.radyomaria.ph at sa website ng World Family of Radyo Maria sa www.radyomaria.org. Muli po, mga minamahal naming mga taga-subaybay, narito naman po ang inyong mga abang lingkod sa Himpapawid. Nag-aanyaya po sa inyo kasama po ang ating mga kapatid na nandito, Sister Marjorie at Brother Romy. Kumusta na po mga brother? Ayan, Sister? maayos naman po. Ayos lang po. Wala pa rin po si Sister Merly Bañez, ano po? Bagamat ganoon, ano po, tayo po patuloy na magdadala po sa inyo, maghahatid sa inyo ng atin pong mga pag-aaral tungkol po sa mga saluubin ng tao sa atin pong pang-araw-araw na buhay. At bagamat marami po kayong gawain, alam po namin mga minamahal na mga taga-subaybay, kayo po abala sa paghahanda para sa atin pong muling pagpasok sa ating mga pinaghahanap buhayan lugar, ano po, mga trabaho. Tuloy-tuloy lang po ang ating pakikinig, ano po. Hindi naman po magiging hadlang anumang gawain sapagkat basta't nakabukas po yan, nakatutok po ang inyong mga radyo sa talapihitan ng Radyo Maria Philippines. Patuloy po kayong madudulutan ng ating himpilan ng mga kaunawaan at mga kaalaman tungkol po sa ating mga nararapat gawin
sa atin pong mga saloobin kung sakasakali po dinadatnan tayo ng mga saloobin na halos hindi natin maintindihan kung ano po ang mga nagaganap sa ating mga sarili. Kaya sama-sama po tayo sa tulong po ng ating mga kapatid po na andito po sa ating pong himpilan. Nawa po nandyan din po kayo sa ating pong pagtalakay na ito ng ating panibagong paksa sa programang ang mistisismo. Pero bago po tayo tuluyan dumako sa ating panibagong paksa, ating po munang i-recap yung nakaraan po nating tinalakay. O yun nga po yung ating topic last po natin ay yung pagkamatatag o yung katatagan. Ito nga po ay isang lakas ng saloobin, no, spiritual na lakas ng bawat isa upang harapin ang mga pagsubok, no, pasakit na dumarating sa ating buhay. At makikita nga natin itong paggawa ng katatagan na ito kapag tayo ay sinusubok ng ating Panginoon, na ito din ay isang katibayan ng ating sarili, no, na ang pagkamatatag, dahil ito nga ay ating napaglalabanan yung mga pagsubok sa pamamagitan ng katatagan. At upang subukin din naman ng ating Panginoon ang ating pananampalataya, no, yung paniniwala po natin sa Kanya, na ito rin po ay isang pamamaraan upang dalisayin po natin sa ating sarili yung paniniwala at pananampalataya natin sa Diyos. At ganun din naman ang pagsubok na hindi po natin nakakayanan sa tulong po ng ating Panginoong Diyos at sa biyayang ipinagkakaloob niya sa atin. At bilang isang pagkikipagkaisa din naman sa Diyos, no, na mabigyan tayo ng biyayang ito ng katatagan, ay ang payak at simpleng kaparaanan, no, na pagkakaroon natin ng panahon sa Kanya sa pamagitan ng pananalangin po, no, yung pagsisimba po natin tuwing linggo, pananalangin ng may kababaan ng loob sa Kanya, na siya po yung magpapatibay, no, sa atin upang tayo po ay malampasan natin yung mga pagsubok na dumarating sa atin. Gayon din po ang pag-aaral, no, sa Kanyang mga banal na ebanghelyo, na ito po ay magiging katuwang natin o katulong upang mapalakas po yung katatagan na ito, lalo tigit yung pananampalataya natin sa Diyos. Kaya patuloy po tayong makiisa sa Diyos, sa pananalangin po, nahingiin po natin ang espiritu ng katatagan, at ganoon din po ang pag-aaral sa Kanyang mga banal na aklat upang maging sandigan po natin iyon, upang malabanan po natin ang anumang pagsubok at maging handa po tayo. No? So yun po yung katatagan, Brad, ng nakaraan. Maraming salamat sa recap, sister. Opo. Sa ating po panibagong paksa, ito po napakasaya po nito. Kung paksa po natin, mga minamahal yung mga taga-subaybay, no? Napakasaya po nito. Ang magiging paksa po natin sa ating pong panibagong linggong ito, linggo ng gabi, ay ang paksa ng kalungkutan. Di ba napakasaya? Alak ba? Sabi mo, Brad, masaya. Napakasaya. Oo nga, tumatawa tayo, kaya masaya eh. Di ba? Masaya. Oo nga, masaya eh. Yan po yung kalungkutan, masaya po. Kalungkutan, sa English, ano po, sister, ano po ito? Marami to, Brad, nariyan na yung loneliness, sorrow, sadness, grief. Ayun. Ako, So, yung mga grief, mga dalamhati, yung mga saloobin na may malalim na pagkabalisa dulot sa atin, no? For example, pagkawala ng isang bagay man, or pagkabigo natin sa buhay, kasawian, Nabigo sa pagkawala ng pag-ibig. mahal natin sa buhay. So, yung sadness na Sadness, opo. Ayun po yun, Yan ang mga parte ng mga kahulugan ng kalungkutan. Kalungkutan. So, mga minamahal na mga taga-subaybay, kayo po ba? Nalulungkot po ba kayo ngayon dyan? Halina po, sasamahan namin kayo. Magsama-sama po tayo sa kalungkutan na yan. Gawin nating masaya. Buksan po natin ang ilaw sa atin pong kalungkutan na yan. Sa pamamagitan po ng ating pagtalakay sa bahaging yan ng ating saloobin. Kaya po naman ang ating pong programang mistisismo dumako na po sa ganitong bahagi ng kanyang pagtatanghal upang ang bawat isa po sa atin na mayroon po mga saloobin na ganito, atin pong mapasok, malakbay po natin. Sabi nga po, tayo po ay katulad ng isang manlalakbay na ang programa pong ito ay naglalakbay na saan man kayo naroon.
Katulad nito, kung kayo po ay nandito sa bahaging ito ng kalungkutan, narito na po kami upang kayo po ay samahan at maging kakwentuhan nyo po sa aking papawid tungkol po sa inyong dinadalang saloobin na yan ng kalungkutan. At habang kayo ay nandyan, pasayahin po natin mga minamahal namin mga taga-subaybay. Ano po, at narito po yung ating mga kapatid para po magkwento ng mga kalungkutan nila sa buhay. Ako, ewan ko lang kung ano yung Kalungkutan, pero tumatawa tayo. Siyempre, di naman tayo perfectong mga tao. Lahat Oo po nga ay po. dinadaanan ng mga kalungkutan. Lahat po tayo dumadaan Unahin po kaya talaga sa natin itong ganyan. kalungkutan ni Brother Romy kasi parang lagi siyang malungkot. Talagang malungkot, Brad, pag walang pera sa bulsa. O, di ba? Malungkot, Oo, pero oo. tumatawa tayo. So, may alam akong taong ganyan, no? Yung matanda, malungkot siya. Pero pag inabutan mo ng pera, saya na. No? Saya na, syempre. Yung kagawian na ng mga tao. So, kalungkutan. Ito po isang, hindi po ito ito isang seryosong talaga, di po? Oo. Kaya ito seryoso, nakatawa tayo, ano po? Isang Talagang dumarating sa buhay natin ito na talagang minsan iindahin mo sa siya. loobin ng tao, ano po? Oo. At kamukha nga po ng mga pinagbabanggit na ni Sister Marjorie kanina, no? Nga po. Yung unang-una sa atin pong kapwa, no? Sa ating pang-araw-araw na buhay, yung kalungkutan, yung may isang nawawala, no? Nga po. Sa pamilya. O, ano. Bagay man po yan. O mahal sa Ako, naranasan ko po yan. Talagang umiyak ako to the max. Iyak talaga. Tapos pagka naaalala ko, parang naaalala ko kasi lahat ng mga pinagsamahan namin. Kasi nung pumanaw po yung ate ko, pangalawa sa panganay. Kasi po, kami dalawa niya ng kumbaga Close. magkadikit talaga sa aming magkakapatid. Kumbaga kami dalawa talaga yung body. karaniwan, ganyan eh. Kung sino pa yung no? Siya yung tumayong, parang siya yung tumayong magulang para sa akin kasi maaga nga po kaming naululi mga kapatid. Tapos parang dahil dumating yung time na napahiwalay pa siya sa amin, diba? Tapos yun pa, dumating pa rin ng kalung. Pero hindi ko masyadong iniinda noon kasi bata pa ako noon eh. Opo. Pero nung meron talagang naintindihan ko na yung salitang kalungkutan, nung siya naman kunin ng may kapal ang pinahiram na buhay sa kanya. Talagang umiyak po ako to the max. Kasi ganun pala. Kapag ka isang malapit na napakalapit talaga sa puso mo, Tao, no? Sa puso. no, tao, talagang naghahalo yung luha at saka sipon. Brad. Tapos after that, mga ilang araw pa, nararamdaman mo, parang hinahanap mo siya. Diba? Kaya nga ang malalim na na level ng lungkot ng kalungkutan na guys, sinasabi ni kanina, yung dalamhati. Dalamhati. Yan karaniwang nararamdaman. Narao. Sa ng mga taong Sa buhay ng sa tao. buhay, Oo. Ang grief. nawala ng mahal sa buhay. Na isa nga sa pinaka malaking question sa buhay ng tao, ano po? Bakit kailangan pang isang tao mamatay? Mm-mm. Bakit ba ang kailangan pang isang tao mawala? Di ba? Bakit ang tao, di na lang, pag pinanganak, buhay na lang siya forever, no? Forever. Yung mortality, bro. O, di ba? Oo. Yun nga yung mga yung minsan kadalasan sa isang bago pa lang, nasa adolescent period ng buhay pa lang, buhay tao, hindi pa mature yung mga mga teenager na tao, no? Oo. Kaisipan. Isa yun sa mga sa mga naglalaro sa isipan nila kasi yung mga ganyang edad, mga teenager, no, ayaw nilang hindi nila kayang tanggapin yung mga ganyang parte. Na isang araw, isang tao, isipin yung tatay niya, nanay niya, mawawala, no. Naglalaro sa imagination niya. Imahinasyon niya, no? Paano kaya Pag yun? dumating yung panahon niya, yung araw na yun, kumbaga, biglaan. Kaya sa isipan ng isang baguhan sa buhay na to, yung mga nasa adolescent period nga ng buhay nila, karaniwan, yan ang mga tanong, no? Bakit kailangan pang mamatay? May namamatay, ano? At sa parting ng yan yung mga kalungkutan ng mga saloobin ng mga kabataan natin na nagmamahal. Hindi, Brad, kahit hindi naman sa kabataan, kahit sa mga tulad nating maedad,
Pero Narinig. sa edad natin, pwede nating i-handle yung yung balanse ng sitwasyon, no? Oo po, maaari po. Pero alam mo ba, totoo lang, dumarating din sa akin kaisipan yan. Na sa aming mag-asawa, no? Minsan nga sinasabi ko nga kay Panginoon, noon, kung kukunin mo kami pareho, o kung kukunin mo isa sa amin, huwag mong unahin yung asawa ko. Unahin mo ako. Kasi baka hindi ko masasabi kung makakaya ko o kakayanin ko. Kung Yung ganun. realidad, di ba? Realidad. Yun, oo. Ganun talaga. Dumarating po ako sa punto nga na pag minsan nagdadasal na nalangin ako na siyempre dalawa lang kami sa buhay, wala naman kami sumasupling. So, sabi ko, Panginoon, kung kukunin mo isa man sa amin, unahin mo po ako, please. Wag po yung asawa ko. Baka hindi ko po makaya. Sabi ko, totoo yan. Dumarating po talaga. Yung po itong minsan dumarating sa isipan ko gano'n, siyempre. So, ano pa rin. Tapos bigla na lang dadasal pa rin. Di ba? Magdadasal ka lang taimtim na sana kahit paano walang karamdaman, ganun siya. Diba? Isa yun sa mga talagang Talagang mararanasan. natin, mga Opo. realidad na Oo. nakaabang sa buhay natin, no? Minsan Mahala yung mga hindi mo maiwasan, hindi kasi maiisip yung brad eh. Minsan naiisip ko rin. Oo, yan yung isang... Di ba? Biglaan eh. Kaya ito, tumatalakay tayo ng mga ganito. Yun nga Oo. po. Yung iba naman kasi talagang nadatna na ng ganito. Oo. Yung mga ganyan sinasabi nyo, no, na nawalan yung partner niya sa buhay, no? Pero makita natin na meron naman mga naman sila, yung iba naka-survive naman, naka-move on naman sa ganung... Pero sa mga naobserbahan ko rin naman po, may mga naobserbahan din naman ako. So sa iba napakadali, pero sa iba parang mahirap pa rin. Isang taon bago sila maka-recover, ganyan. Meron pa nga po yung dahil sa depresyon, Oo, kalungkutan. After a year, sunod na papanaw din yung kasama din yan sa buhay. Yung mga ganun ba? At kung pag-aaralan nga natin ang epekto nitong kalungkutan, kung hindi natin to mababantayan, no, sa ating loob, sa ating saloobin, ano po. Ano ba nagiging epekto nito, Brother Romy, kung titingnan mo? Yung tao talaga lagi nalulungkot, malungkot talaga. Nagkakaroon po Hindi siya siya ng... makaalis doon. Ha? Kung hindi siya makaalis doon, anong mangyayari sa kanya? Nagkakaroon po siya ng depression. Depression. Emotional Emotional distress. distress or depressed. Tapos baka madumating pa sa punto na makapag-isip siya ng hindi karapat-dapat dahil sa sobrang depressed niya. Iba nasisiraan ng Minsan pag hindi nila makaya, nasisiraan ng iba naman nagsusuicide. yung suicide, yung nga pong isa nga pong isa. Kasi meron na po akong naobserbahan na ganyan, o meron na akong nabalitaan ganyan. Malapit lang sa bahay namin. Mag-asawa. Yung lalaki, nagpatiwakal sa harapan ng anak. Sapagkat yung asawa niya, ng ibang bakod. Bahay. Oo. Bayan. Ng ibang bakod. Ngayon, dahil sa depressed niya, dahil siyempre hindi niya matanggap na siya iniwanan, ganyan, sa harap ng anak niya, nagbigti siya. Pinakita pa sa mga bata. Sa murang gulang ng mga anak niya. Ito yung mating talagang depressed na siya. Oo. Ayan po yung nagiging epekto, mga minamahal ang mga taga-subaybay, no? Kung talagang ang tao po ay hindi makakaalis sa parting yan, ng saloobin niya, yung kalungkutan, maaari po tayong mapahamak at dalhin niya sa pinakamalungkot na bahagi ng ating buhay, na po, ng kalungkutan. Ano ba yung kalungkutan? Ito ba isang masasabi ba nating negatibo, positibo, brother, sister, ano sa tingin niyo? Pwede din po, kasi kung minsan, kung yun nga, kung hindi mo malalabanan yung lungkot, negative sa part mo kasi madidepress ka, may magagawa kang hindi maganda. Pero kung sa positive side naman po, malungkot ka, kung nasa sayo yung Diyos, isipin mo na ano lang yan, pagsubok lang, na ibinigay talaga sa'yo para maging, yun, katatagan nga po yung parang katulad ng dating tinalakay natin. Nasa pag-iisip din po ng tao, syempre, kaya nga pag may nangingitil ng buhay, sinasabi natin, nagdilim yung kanyang isip, sabi nga. Wala na siyang kapayapaan. Kaya marami nga po, makikita po natin yung mga dinatna ng mga mabibigat na mga pagsubok na hindi nila nadala ng maayos, no? Kumbaga, bumitaw sa pananampalataya, ang kinapuntahan, hindi sementeryo, mental, Mental. Nasa ano pa naman, napupunta naman Nawala ng sa ospital. katiliwan. Napupunta naman ng ospital. Minsan, yung iba talaga,
pinipilit ng madisgrasya para matapos na yung buhay niya. No? Kaya lang, yung Diyos naman, minsan binibigyan pa sila ng panibagong pagkakataon para ma-realize at makaalis doon sa parte nyo ng kanilang buhay. Minsan nga, marami yan, mga nawala ng mahal sa buhay, iniwan ng mahal sa buhay, Meron pa po, yung isa pa, halimbawa, yung sa isang tao, no, napakataas na expectation mo sa isang tao, o kaya sa anak mo, tapos hindi niya na-achieve yung hinahangad mo, na ini-expect mo na makuha niya. Dumarating din po yung kalungkutan. Pero hindi naman siguro ganun katindi ng pares dun sa nawalan siya ng mahal sa buhay. Pero at least paano po, nararamdaman niya pa rin yung kalungkutan. Kasi naranasan ko rin to yung sinasabi mo na ito, nung ang isang tao napakataas ng respeto ko sa kanya, ng pagtingin ko sa kanya bilang isang leader, no? Tapos nung bigla ko siyang nilapitan at hiningan ko siya ng tulong, tinurn down niya ako. Parang nalungkot ako, sabi ko, ang taas-taas na expectation ko sa isang taong ito. Pero nung lapitan ko at hingin ko siya ng tulong, iba na yung lumalabas sa kanyang bibig. Napawang mga hinanakit, ganyan-ganyan, sabi niya. Nalungkot ako kasi hindi ko iniisip na ganun pala ganun pala ang mangyayari sa kanya. Nakaramdam din po ako ng kalungkutan nung kasi yung ini-expect ko, hindi nangyari. Pero nakalampas ka naman. Nakalampas po, siyempre. Kasi sabi ko, isang pag-aaral ito. Kasi sa bawat mangyayari naman po talaga sa buhay natin, puro mga pag-aaral, hindi po ba? Pinag-aaral tayo ng Diyos. Sabi ko, ito pala isang pag-aaral to sa kanya. Sabi ko. Kaya yun, isang beses, pangalawang beses, so nakita ko talaga kung ano na ang laman talaga ng puso niya. Pero nakaanon po ako. So hindi ko naman po sa ginudge na nandun pa rin yung respeto ko, pero hindi ko inalis yung respeto ko sa kanya. Bigyan daan muna natin ang paalala ng ating himpilan. Binabati ko po ang lahat ng mga tagapakinig ng Radyo Maria. Ito po si Cardinal Chito Tagle ng Archdiocese ng Manila. Ugaliin po nating makinig sa Radyo Maria Philippines upang sa tulong ng mga programang pampanalangin at kristyanong paghuhubog, tayo po ay mas tumibay sa pananampalataya sa Diyos at pakikilahok sa buhay ng simbahan. Sa atin pong pakikinig ay suportahan din natin ang Radyo Maria nang mas lumawak pa po ang misyon nito sa mahal na ina. At sa pamamagitan po ng mahal na inang Birhen, pagpalain nawa kayo ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Listen to Radio Maria on the mobile platform in the United States of America through Audio Now. Just dial 231-460-1020. That's 231-460-1020. Bring with you Radio Maria anywhere, anytime. Nagbabalik po ang tunay na buhay makadiyos at kayo patuloy pa rin sumusubaybay sa himpilan ng ating mahal na ina, ang Radyo Maria Philippines, bringing Christ into your home. Sa pagpapatuloy po ng ating pagtalakay dito po sa ating paksaan po, yung kalungkutan. Ito nga po, magkukwento po si Brother Robbie kayo. Pero hindi, nakamove on na po yung kwento kanina nga, no? Nakamove on na ako kasi isang parte lang yun ng istorya, kumbaga sabi ko. Siguro isang parte lang ng istorya to. Kailangan makita mo pa yung mga susunod na istorya pa ng pahina o buhay. Hindi lang na-stagnant ako dun sa kaisipan na yun na hindi ko nakuha, na in-expect ko sa kanya. Pero naman sa mga love story o may mga nakikinig siguro sa atin ditong mga nasa estadong yan ng buhay, Oo, mga nasa Brad, married time pareho, si sister yata. Ito single, still single, ano ba? Hindi pa naman nalulungkot.
Hindi ko naman siya nalulungkot. Pagka nalampasan ko na rin po. Kasi yung sa buhay na mag-boyfriend, girlfriend, nasa panahon na po kasi ngayon, lalo tigit, ang mga tao nabubuhay na lang minsan sa material. Minsan ang hinihingi na lang nila sa partner nila, material eh. Nawawala na po talaga yung sa panloob. Kumbaga, yung mga mas mahalaga pa kaysa sa material na yun. Yung sa part ko naman po, nalampasan naman na po namin yun na minsan walang attention, ganyan, ayaw mo ng, hindi ka binibigyan ng attention, no, hindi binibigay yung mga gusto mo. Pero through prayers po and rosary, nalampasan ko naman po. At ngayon, okay naman, paminsan-minsan, natatanggap ko naman na din po. Yung ano, yung sa parte ng mga lovers ng Lovers. Opo. Lovers in the winan. Hindi, marami talaga ano yan. Hindi Oo, naman natin nangyayari po. Isa-isang tabi. Talagang nangyayari po talaga sa pang-araw-araw din na Yung buhay. parting yan, lahat naman tayo dumaan yung Padre Romeo, no? May mga party Minsan mababasted ka. mababasted Yung panong ka. binata pa tayo. Okay lang yung nabasted ka. Okay, yung ano, yung magkasama kayo, no? Tapos magkakahiwalay kayo, di ba? Oo. Bigla kayong mag-broke up. Oo. Break na tayo. Yeah. Ayun, yun yung tapos yung isa hindi ready, no? Sa ganung sitwasyon. Isa, oo. Para siyang naiwan sa ere, no? Naiwan. So, Yung mga kadalasan- hahanap siya ng Brad ng ano nun, yung scapegoat niya, alak. Yan kung hindi basta-bastang mga kalooban ng tao, mga minamahal ang mga taga-subaybay. Kaya po tayo, Hindi ordinaryo, titignan po natin, itong kwentuhan natin, ganito lang. Pero kung atin po pagdinilayan, ito'y malaki pong kaugnayan sa ating mga sarili, ano po. At dito po sa atin pong mga tinatalakay na to, ay atin pong bibigyan ng mga kalunasan o daan. Paano po tayong makakalampas sa mga ganitong sitwasyon po ng ating saloobin. Na kapag ka tayo pinahulog sa tinatawag na kalungkutan, napakahirap po yan. Ano po? Sabi nga po, ang dami pong mga nawala po sa sirkulasyon ng buhay nang dahil po sa kalungkutan. Napunta sa mental, naglalakad na lang ng ano-ano dyan, ano po. And dahil po yan sa mga sa panloob na pangyayaring yan sa buhay nila. Kaya naman kung atin pong susuriing mabuti ang kalungkutan sa atin pong buhay, ayan po, ang nangyayari sa atin, lungkot lang po ng lungkot. Pero kung lalagyan po natin ng espiritualidad ang buhay natin, makikita po natin kung bakit may dumarating na ganyan. Sa atin po kasing buhay, kung tayo po walang tinatawag na spiritual, hindi wala po tayong mata para makita po natin ang mga nangyayari po sa loobin natin na yan. Kaya napakahalaga po na meron po tayong mga nalalaman sa spiritual na buhay. Merong, Brad Echo, excuse me po. Meron po palang kalungkutan na makabuluhan. Paano kalungkutan, naging makabuluhan pa siya. Ibig sabihin, meron siyang pinatutungkulan ng kanyang kalungkutan sapagkat ito'y magbubunga naman ng maganda. Naalala ko po kasi yun sa Santo Rosario, yung po sa misteryo ng hapis. Sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo nung siya'y nananalangin sa kalamanan ng Getsemani, hindi po ba't dumating sa kanya ang masidhing kalungkutan nung makita niya na ang mangyayari sa kanya? Hindi po ba? Pero may kabuluhan po yung kanyang kalungkutan. Hindi po ba? Sapagkat natubos niya ang sangkatauhan. Kaya nga po sa amin ganon, merong isang kalungkutan na hindi madaling maintindihan ng tao. Oo, hindi parang ang hirap ipaliwanag, ano po. Yung tinatawag na kalungkutan na hindi mo kasama ang Diyos. Oo. Di ba? Parang pinabayaan ka na rin yan. Kasama mo lahat, no? Kasama mo lahat, nagtatamasa ka ng lahat. Masaya ka, kasi sa'yo ang lahat. Pero sa yung feeling, wala ang Diyos. Sabi nga yan ay isang samahang malungkot. Kaya sabing ganun, ang samahang walang Diyos ay higit na malungkot kaysa sa Diyos na walang kasama. O kaya po mga minamahal ay mga taga-subaybay, di po ba mga kapatid? Masaya man tayo ngayon. Marami pong ganyang mga samahan, po. Opo. Karaniwan sa mga barkadahan, mga kakaibigan, no? Lakad dito, lakad doon, o ano-ano mga pinagagawa, no? Saan pumupunta.
Pero ang kanilang samahan, ang saya ng kanilang samahan, doon lang sa parting yon. Hanggang doon lang sila. Limited. Hindi na nila nakikita yung angat pa doon po. Yung Diyos na tumitingin sa kanila. At yun ay isang malalim na parte ng kalungkutan na sinasabing higit na malungkot ang samahang walang Diyos kaysa sa Diyos na walang kasama. Ang Diyos sa kanyang kalalagayan dati, di ba, nung bago siya lumalang, wala naman siyang kasama ron. No? Oo. Kaya gumawa siya ng tao para magbigay ng luwalhati sa kanya. Pero ang nangyari nga, sa ating pong kalalagayan, kailangan po natin na sa pamilya po natin, no? Kaya anin po naman natin, mga minamahal ng mga taga-subaybay, kompleto po tayo sa bahay natin na yan. Nandiyan yung mga anak natin, may mga kabuhayan tayo, lahat-lahat. Pero isipin po natin na kung wala po tayong panahon sa ating pong paglilingkod sa Diyos, napakalungkot po ng buhay na yan. Ano po? Sapagkat maaaring sa bandang huli, magkakasama nga kayong masaya rito, pero pagdating naman dun sa kabila, hiwa-hiwalay naman po tayo. Ano po? Ayan po yung ating binibigyan ng diin na sa espiritualidad ng ating paksa, ano po? Ang kalungkutan. Na kung wala ang Diyos, magiging malungkot po ang buhay natin. Pero sa atin pong mga nararanasan sa buhay natin, katulad nga po ng nabanggit natin nakaraang linggo, ano po, yung paghibik ni Job sa Diyos sa kabila ng kanyang dinanas, ano po. Ano ba po mga kalungkutan yan? Sabing ganon, kung atin pong babasahin sa aklat ni Propeta Sirach, Kabanata 35, talata 16 hanggang 18. Ang masakit na kinalulugdan ng Diyos. Panalangin niya ay nakararating agad sa kalangitan. Ang panalangin ng Aba ay tumatagos sa mga alapaap at hindi tumitigil hanggang di nakararating sa Diyos. At hindi uurong hanggang di sumasagot ang kataas-taasan at di nahatulad ng matuwid ang makatarungang hukom. Ito po yan, mga minamahal namin mga taga-subaybay, no? Sa panahon po na tayo po ay nandito sa ganitong estado ng ating buhay, higit pong mainam na samantalahin natin ang pagtawag sa Diyos. Po, yan yung binabanggit po rito, ano po, ng ating ano. Kung tayo po nakakaranas niyan, nakakaramdam ng ganitong mga saloobin, samantalahin po natin ang pagtawag sa Diyos. Sapagkat yan po ang time na tayo po kalulugdan ng Diyos sa ating mga paglapit sa Kanya. Kaysa dun sa okay lang tayo. Ano po? Ibig sabihin, sa mga ganyang pagkakataon, nandiyan ang paglapit ng Diyos. Sabi nga, ang Diyos hindi naman siya dumarating sa parting sa parting masaya No. Ano po? Opo. Ang pagdating ng Diyos sa parte ng kalungkutan, pagsubok, ano po? Kasi yung pagsubok, pag mabigat, ayan na yung isa sa mga pangyayari, pumapasok yung kalungkutan, ano po? O kaya ito nakakabigay po ng pag-asa sa atin na yung masakit na humihibik, ibig sabihin ng masakit na humihibik, talagang ang loob niya, parang yung nawala ng mahal sa buhay na ipinapasa Diyos na niya ang lahat sa Diyos. Oo. Sabi, ang panalangin niya ay nakararating agad sa kalangitan. At kung tayo naman punong-puno tayo ng mga dalahin sa buhay at talagang ating pag-asa na lang ay sa Diyos. Diba? Ang panalangin natin ng Aba, sabing gano'n, ay tumatagos sa mga alapaap. Napakatindi naman pala ng nagagawa Tumatagos sa mga alapaap. Oo. Diba? Napakatindi ng, kaya naman binibigyan pala tayo ng Diyos na hindi natin masasabing negatibo yung pagdating na yan, ng kalungkutan na yan sa buhay natin. Samantalahin po natin sapagkat yan po ang pinakasusi upang lahat po ng ating mga kahilingan ay malinaw na nakararating sa Diyos. Ano po? Tumatagos sa mga alapaap at hindi tumitigil hanggang di nakararating sa Diyos. Ganun po yan, mga minamahal na taga-subaybay. Ano po? Ano mo po nararanasan nyo? Sabi nga po, iangat nyo po ang inyong mga kamay, itaas nyo po ang mga kamay sa Diyos. At ito po ang pag-asang ibinibigay sa atin ng banal na kasulatan ayon sa aklat ni Propeta Sirach. Tungkol po sa mga nasa kalalagayang yan ng kalungkutan. Ano po?
at hindi tumitigil, ano po, at hindi uurong hanggang di sumasagot ang kataas-taasan. Kaya dito po sa kwentong to ng kalungkutan, meron po tayong babalikan kwento tungkol po sa aklat ni Propeta ni Tobit. Ano po? Si Tobit, di ba kung atin po meron po aklat yan. Si Tobit, nung siya ay pinadalhan ng pagsubok ng Diyos para siya ay mabulag, siya ay banal ng Diyos, at siya po, mga minamalay mga taga-subaybay, ay sinubok ng Diyos, at sa pamamagitan ng ipot ng ibon, nabulag siya. Si Tobit, Tobit. Oh. At siya ay nanalangin. Ito po ay kwento ni San Rafael. Paano pong si San Rafael ay dumating sa... Si Tobias. Opo, nagpakita sa tao, Ay nga po, ang panalangin ni ipinaabot niya sa Diyos na makapangyarihan, at inutusan niya ang kanyang anak para pumunta po sa ibang bayan upang kunin po ang kanyang kayamanan doon sa kanyang kaibigan, Nasa kasalukuyan naman, ay may anak ding dalagang nalulungkot. Ano yung kinalulungkot ng anak na dalaga ng kaibigan niya doon na nakukunan niya ng pera, ng kanyang kayamanan? Yung kasing dalaga, 7 beses na nag-aasawa, namamatay. Madalas sa mabiyudan. Kaya naman pala, dahil may demonyong nakatira doon sa kwarto. Oo. Kala ko, Brad, may nunal sa luhaan na matay. Di ba? Sabi nila. Di sa kwarto. Bawat siya sisipingin ng kanyang mapapangasawa, pinapatay ng demonyo. Oh. Kaya sa sobrang happy itong dalaga, nakarating din. Pinadala yung kanyang panalangin sa kataas-taasan. Kaya naman, sinugo ng Diyos si Rafael para yung panalangin nila pareho ay tugunan ng Diyos ang makapangyarihan. Kaya sinugo niya si Rafael, nagkanyang tao, at siya naging kasangkapan ni Tobias, ng anak ni Tobit, para maging guide niya papunta doon sa dalaga. Na nagkanyang tao. Pero sa bandang huli, nagpakilala rin si San Rafael na siya isang anghel na sinugo ng kataas-taasan upang tugunan ang panalangin nilang dalawa. Ni Tobit at ng dalaga, at bigyan ng lunas sila pareho sa pamamagitan ng isda. Yung laman loob ng isda na at Kaya pala may hawak siyang isda, Brad? Abdo. Yung isang sangkap ng laman loob nilagay sa insenso para sa demonyo, at yung isa pinisa sa pata ni Tobias para siya muling makakita. So dito po yan, kaya po natin nabanggit yung kwento na yan. Ayan, yung labis na atin pong kalungkutan, kung atin pong ipapasa Diyos at tatawag sa Diyos, ito po ay nakararating. Sabi nga po ng sulat nito ng Propeta Sirach, nakararating agad sa kalangitan. Kaya tama yung sabi ni San Rafael kila Tobias kay Tobit nung siya nagpakita na bilang anghel. Sabi niya, ako ay si Rafael, isa sa mga naglilingkod sa harap ng Diyos, sa dambana ng Diyos. Ako sinugo sa inyo upang bigyan lunas ang inyong tugunan ng inyong mga panalangin. Sabi niya. Nung nakikita niya akong kumakain, ako hindi kumakain, isang pangitain lang. Ako babalik na doon. Sabi niya, isulat niyo ang mga pangyayaring ito. Kaya nasulat ang aklat ni Tobit. Tobit. Dun sa panahon na, sa lumang tipan na yun. At yan po yung nasagot yung mga dasal nila pareho ng dalaga at saka ni Tobit na nabulag. So ganyan po yan, mga minamahal naming mga taga-subaybay. Sa atin pong mga dalahin sa buhay, tayo po huwag pong mag-atubili na tumawag sa Diyos. Sabi nga po, ang pagtawag sa Diyos ay isang susi ng isang karunungan na magiging susi upang ang kalungkutan ay ating maintindihan na kung bakit dumarating po sa atin yan. Maaaring may mga pagkakataon po kasi kaya po dumating sa atin yan, maaaring dumating sa atin ng Diyos. Para tayo igisingin, iparamdam sa atin. Kasi pag sobrang saya na ng buhay natin, nakakalimutan. Sobrang luwag na po ng buhay natin. Hindi na po natin nararamdaman ng Diyos mga minamahal mga taga-subaybay. Hindi na po. Iba na po mararamdaman natin dyan. Puro na lang kasayahan. Hindi na po pang konsensya yung ating nagiging kasiyahan dyan. Kundi puro na lamang po pandama.
pandama kasi marangya tayo. So, ano na lang nararamdaman nating ano diyan, kasayahan. Yung gusto ng mata, yung gusto ng tengang marinig, gusto ilong, gusto ng bibig na makan, gusto ng kamay at paa, ano po. Nasa pandama na lang po tayo noon. Pero yung tunay na kasiyahan na panloob na magdadala sa atin sa kaharian ng langit, hindi na po natin nararamdaman kung tayo po ay nasa tinatawag na sobrang kasayahan na po ng ating buhay. Kaya yung mga kalungkutan po, isang paraan ng Diyos para tayo po gisingin o kaya iparamdam niya na tayo po dapat na magbigay ng panahon sa Kanya. Ano po. At ipagpapatuloy pa po natin to, bigyan daan po muna natin ang paalala ng ating himpilan. Ako si Father Danny Presto ng Diocese of Iba, Zambales. Kasalukuyang naka-assign bilang Parish Priest ng Holy Infant Parish, San Antonio, Zambales. Sinanyan ko kayo na makinig sa mga programa ng Radyo Maria Philippines at dito ay marami tayong matututunan hinggil sa salita ng Diyos na nakakatulong sa pagpapalalim ng ating pananampalataya. Isama din natin ang ating mga kaibigan, mga kamag-anak sa programang ito at sama-sama makinig sa mga programa ng Radyo Maria Philippines. Sa mga listeners at friends ng Radyo Maria, huwag po nating kalimutan i-like ang Facebook page ng Radyo Maria sa www.facebook.com/Radio Maria Philippines o i-search ang Radio Maria Philippines at i-follow ang ating Twitter account at Radio Maria PH at gayon din ang ating Instagram account. I-search at i-follow lamang ang Radio Maria Philippines. Welcome to the Radio Maria family. Nagbabalik po ang tunay na buhay makadiyos at kayo patuloy pa rin sumusubaybay sa himpilan ng ating mahal na ina, ang Radyo Maria Philippines, bringing Christ into your home. Sa pagpapatuloy po ng ating paksa, espiritualidad ng ating tinatalakay, pasok naman po tayo dun sa loobin ng ating mahal na ina. Ano po? Nung sabihin sa kanya ng ni Simeon, na ang iyong anak, tingnan, ang iyong anak ay, ang sabi niya doon ni Simeon, at dahil dyan, ang iyong puso ay paglalagusan ng 7 sundang o 7 taba. 7 balaraw, di ba? Dahil sa batang yan, na isinilang. Bakit? Dahil sa umpisa pa lang, alam na ni Mama Mary ng mahal na ina, na si Jesu Cristo, pagdating ng ika-33 taong gulang, ay papatayin. No? At yan, ipapako ka sa krus. May minamahal naming mga taga-subaybay, ating nga pong pagnilayang mabuti ang saloobin ng mahal na ina habang kanya pong dinadala ang ganung uri ng saloobin na kanyang anak. Alam niya pagdating ng ika-33 taong gulang niya, papatay na po. Ano po? Yan po ay alam ng ating mahal na ina sapagkat sa pasimula pa lang nung siya ay batiin ni San Gabriel. Pinaalam na yung plano. Napakaikli lang dun ng conversation nilang dalawa. Mm-mm. Pero summarization lang yan po. Kaya lang po, kung atin talagang babaybayin yung naging usapan nila ng Anghel Gabriel, Arkanghel Gabriel, mahaba po yung usapan na yun. Ano po? Kaya sabi nga ni San Juan, kung ikukwento, isusulatan lahat ng mga pangyayari, kulang daw yung mga pahina ng mga pagsusulatan. Ano po? Ganun po yan. Kaya doon sa pagbati pa lang sa kanya, inilahad na sa kanya ang plano. So, doon pa lang alam na ni Mama Mary ang mangyayari na ang kanyang anak, ipapako sa krus. Ano po? So, yan po yung saloobin ng mahal na ina. Yung mga panahon na yon. Sa inyo, sister, sa palagay nyo, kung kaya si Mama Mary, anong mararamdaman nyo nun? Siyempre po mag-iisip ako kung dapat ko bang tanggapin. Dadalawang isip pa po ako dahil parang ibinigay nyo sa akin tapos babawiin nyo din. Parang ganun po Kung in reality sa
sa kaisipan ng isang natural na tao, di po ba ganun po siya. Pero yun nga, si Mama Mary tinanggap po niya. Oo, halimbawa, ikaw na nga si Mama Mary ngayon, oh. Ano kaya yung magiging damdamin mo na alam mo sa ganun? Parang papatayin ako nun, Brad, kasi galing sa akin eh. Iluluwal ko, galing sa akin. Anak ko siya, laman ko siya. Habang lumalaki Habang lumalaki, syempre pag-iingatan mo. Kumbaga parang ayaw mo nang dumating sa point na mawala siya. habang lumalaki siya, nasa puso mo yung mangyayari sa kanya, di ba? Opo. Mas lalong tumitimo. Oh, di ba? Oh. Habang lumalaki siya, hindi siya sumasaya. Hindi pa saya ng pasaya si Mama Palungkot. Mary, no, di ba? Oh, palungkot. Hindi ng patindi ang kalungkutan, di ba? Oh. Alam na niya yung mangyayari. Ayan po yan, mga minamahal yung mga taga-subaybay. Ano po, dinadala po namin kayo sa loobin ng ating mahal na ina sa pangyayaring ito. Sa paksa po natin ito, para naman yung ating po mga kalungkutan na yan, ikumpara po natin sa loobin ng mahal na ina. Kung titingnan po natin, wala man lang po sa sa katiting, Opo. Oh. Yung iba naman, nawawalan ng anak, biglaan. At least, medyo biglaan lang, no? Pero yung, alam mo, lumalaki. Opo. Nakikita mo, di ba? Oo. At alam mo mangyayari pagdating niya doon sa edad na yun, di ba? Parang napakasakit sa kanya, napasa puso niya. Kaya tuloy ang ating mahal na ina, tinagurian ding ina ng Sorrowful. Sorrowful. Mm. Our Lady of Di ba? Sorrows. Our Lady of Sorrowful. Basta Tagalog yun. Ina ng hapis. Opo. Happy, so. Oh, ina ng hapis, Kaya hindi lang, kaya tinawag na hapis dahil maghapot magdamag Paggising niya sa umaga, no? Paggising niya na umaga, nandun na yun. Ha? So ilang taong dinala ni Mama Mary yung ganung kalalagayan, no? Sa kung ating pong susuriin nga yung buhay ni Mama Mary, Just sa bahaging to ng kalungkutan. Kung isang ordinaryong tao yung Brad, palagay ko po, mawawala na sa katinuan yun. Oh. Diba? Kaya nga, no? Bilhin mo, 30 taon. Oo. Yang dala-dala yung ano na yun, yung saloobin na yun. Oo. Bago siya matulog, no? Hanggang sa pagising niya Pagising niya, yung pa rin. sa umaga, maaaring ang mahal na yun siguro di na natutulog. Overstress na siya, Brad. Kaya nga kawawa naman si Mama Mary, no? Kawawa naman. Kung titingnan natin. Pero, sabi nga, sa kanyang pagiging kawawa, ayan tuloy, nagawin siyang ina ng awa. Ano po? So, kaya mga minamahal na yung mga taga-subaybay, kayo po ay aming niyayaya at dinadala sa loobin ng ating mahal na ina. Bilang tayo po ay mga anak at tayo po ay napapasalilong sa kanyang pangangalaga, kung tayo nalulungkot ngayon, pasanin po natin ng tahimik yan at mapayapa, at punong-puno ng may pananalangin. Kamukha po ng ating mahal na ina. Mama Mary, siya ay isang pinaka-modelo ng ating matiwasay na paglalakbay sa buhay ng pagsunod sa ating Panginoong Kristo. Hindi mo nga nahalata, Brad, meron pa siyang mabigat na dinadala. Kaya niyang dalhin. Diba? Dahil nga yun sa kanyang lubos na pagpapasakop sa Diyos. Sa kanyang malalim na karunungan ipinagkaloob sa kanya ng Diyos. Yun na nga yung labis na kababaan ng loob. Kaya sabi niya sa anghel, narito ang alipin ng Panginoon ngayon. Kaya yun, yung pagpapakababang yun ni Mama Mary na isang matinding karunungan ibinigay sa kanya ng Diyos, yun yung naging lakas niya. Lakas niya. Para yung hapis na yan, na malalim na uri ng kalungkutan, kanyang mapaglabanan, mataglay niya hanggang sa maidaos niya. Kaya hindi halata na meron siyang dinadalang mabigat. Kaya sabi ni Simeon, di ba, 7 sundang o 7 punyal ang tatagos sa kanyang puso dahil dun sa mangyayari dun na sa kanyang anak na yun na isisilang. Kaya kung atin pong susundan at pagninilayan po, mga binamahal na yung mga taga-subaybay, huwag na po tayong malungkot. Kung tayo po'y susubaybay sa buhay ng ating mahal na ina sa mga sandaling ito, kung atin pong pagninilayan, sa paanan ng krus, nandun po ang pagtatagumpay. Sabi nga po, pagkatapos ng lahat ng hapis ng ating mahal na ina sa kanya pong dalahin na yun. Ang kanyang anak humimlay na sa kanyang
sa kanyang mga bisig muli, ano? Kung paano Piyeta. sinilang Piyeta sa yun, kanyang mga bisig. Nung mamatay, kanya rin kalong sa paanan ng krus ng maibaba ang walang buhay na katawan ng ating Labis na Panginoon. kalungkutan. So yan po yan, mga minamahal na yung mga taga-subaybay, ano po? Kung ang ating mahal na ina na siyang malapit sa puso ng Diyos, nagkaroon po ng bahaging yan sa kalungkutan na yan, tayo po ito po mga dumarating sa atin, turing na lang po natin na ito maliliit na tinapay lang po, ano po, na dumarating sa atin. At pasalamatan natin sapagkat sa pamamagitan po ng mga yan, atin pong nakikilala kung sino tayo sa harap ng Diyos, sa harap natin at sa harap ng ating kapwa. Doon natin nakikilala na tayo hindi pala karapat-dapat na magmalaki sa Diyos. Sa pamamagitan ng mga saloobin na yan, natututo po tayong magpakababa sa harap ng Diyos. Kaya, katulad po ng ating nabasa kanina, tayo po ay manalangin sapagkat sa atin pong buhay, ang sino mang may loobin sa Diyos, sabing gano'n sa Aklat ng Buhay Diyos, ay pinadadalhan ng Diyos ang kaluluwa ng sari-saring kalungkutan upang masubok ang moral at reliyosong kalooban ng bawat isa. So, yan po yan. Kaya kung tayo po nakakaranas niyan, magpasalamat po tayo sa Diyos at tumawag sa Kanya. Huwag po tayong magmalaki at huwag po tayong lumayo sa Kanya. Ano po, mga minamahal naming mga taga-subaybay. At sa panghuli po nating mga paalala sa aklat po ng bagong tipan ng Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Mateo, mapapalad ang mga nahahapis sapagkat aalipin sila. Yan. Ano po? Kung tayo mga nalulungkot, mapapalad tayo sapagkat kung ating iaalay sa Diyos yan, pagdating ng panahon, tayo ay aaliwin. At sa bahaging ito ng ating mga nararanasan, kinakailangan po tayong gumamit ng pananalangin at pag-aayuno. Kung ano po yung pagpapasting na gusto nyong gawin, ano po, maaari po tayong magtanong sa ating pong mga kinatawan, sa ating inang simbahan, mga kapatid po nating mga naglilingkod, ano po, sila Father, pwede po tayong lumapit dyan. At sa mga dalahin po natin na yan, ang kalungkutan, maaari rin po natin isang guni yan, ano po, sa pamamagitan ng kumpisal, ano po, para sabi nga po, hindi naman po natin nasasarili ang ating mga kalungkutan. Ano po, kung ano po yung bumabagabag na yan, nagpapalungkot na yan, maaari po nating ilapit yan sa atin pong mga kapatid na may katungkulan upang tayo ay makausap sa kanyang sa bahaging yan ng ating buhay. Ating pong mga kapatid na kaparian, ano po, sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal. At ating pong basahin ang share po ng ating Brother Jimmy. Sino nga bang tao ang nagnanais na maging malungkot? Lahat tayo ay walang hinahangad kundi ang maging masaya sa buhay. Lahat ay gagawin, makuha lamang ang makapagpapasaya sa atin. Subalit ang kalungkutan ay isang bahagi ng ating buhay na dapat pagdaanan. Walang sino man ang nananatiling masaya, bagamat nasa kanya na ang lahat ng karangyaan sa buhay, tulad ng kayamanan, karangalan at kapangyarihan. May iba't ibang pangyayari ang nadaramang kalungkutan ng bawat tao, tulad ng di pagtanggap sa mga pangit na kapalaran na dumadaan sa kanyang buhay, pagkabigo sa mga pangarap, kamatayan ng mahal sa buhay, pagkabigo sa pag-ibig. Kaya't kapag nadama niya ang sobrang kalungkutan ay nagkakaroon siya ng tinatawag na sobrang pagkaawa sa sarili. Kapag nangyayari ang ganong emosyon at di niya nakayanan ang lahat, ay nagagawa niyang magpakamatay. Meron naman iba ang sinisisi ay Diyos. Ang pinakamalungkot na maaring pagdaanan ng isang tao ay yung maramdaman niya na nag-iisa na siya. Pakiramdam niya may pinabayaan na siya ng Panginoon. Walang karamay sa buhay. Huwag na sana nating hayaang tuluyang mawalay tayo sa Diyos. Kumatok tayo upang tayo'y pagbuksan. Wala ng kalungkutan kung kapiling mo ang Diyos. So yun po. Maraming salamat po, Brother Jimmy. At amin po kayong inaanyayahan sa aming Facebook page. Paki-search lamang po Mysticismo. Paki-like lamang po ito at inyo na po makikita ang aming mga talakayan. Gayon din po sa youtube.com. Paki-search lamang po ang title ng aming paksa.
kalungkutan at inyo na pong makikita at mapapakinggan. Maraming salamat po. At ang aming pong pasasalamat sa bumubuo po ng Radyo Maria Philippines at sa ating pong programang Mistisismo. Kami po ay pansamantalang nagpapaalam at nagpapasalamat sa inyong pagkikinig ito sa programang Ang Tunay na Buhay Makadiyos o ang Mistisismo. Ito po sa himpilan ng ating mahal na ina, ang Radyo Maria Philippines, bringing Christ into your home. Sa mga po lahat ang kapayapaan. At May inyo rin. sumayin.